the Filipino under the martial law for you. Ito ba ay ikabubuti ng lahat o ikakasama at ikakasawi ng maraming inosenteng buhay? The presence of the active rebellion in our country, which poses a great threat to our society, has now reached a greater height. The defense establishment submitted that the military organization... On September 23, 1972, President Ferdinand Marcos announced on television that he had declared martial law throughout the country of the Philippines. This marks the beginning of the 14-year period of one-man rule, which would essentially continue until the late President Ferdinand Marcos was forced to live in the Philippines. Mga minamahal kong kababayan, sa panahon ngayon, isa sa mga pangunahing hamon ng hinaharap ng ating bansa ay ang pagpatuloy ng pagtaas ng bayarin sa kuryente. Kaya't ngayon, ako ay naririto upang ipahayag ang aming mga hakbang para mapababa ang bayarin sa kuryente. May nabubuong tensyon sa bawat hinaing ng mga tao at mga estudyanteng ukol sa kanilang mga karapatan at ang mga adhikain ng kanilang mga ipinaglaban. Huwag matakot! Makibaka! Huwag matakot! Sa kapakanan ng ating lumang lipunan ay ating itatayo ang bago, tunay at ganap ng ating hangad. Hindi reformang lalo lamang magpapatagal sa ating nabubulok na sistema. Makibaka! Huwag matakot! Sino ang student leader dito? Ako! Makibaka! Huwag matakot! Makibaka! Huwag matakot! Sa pagkapanalo ni Ferdinand Marcos ay gumawa din siya ng mga hakbang na tiyak na magugustuhan at maikabubuti para sa mga Pilipino. Kabilang na ang pagbaba ng bayarin sa kuryente, pagbabawal ng maikling palda, pagbabawal ng mahahabang buhok para sa mga lalaki at ang pagpapatupad ng curfew sa mga lugar. Tapa! Wala di ka na sama-sama! Wala niyo kami! Wala po kami kinalaman, parang awat nyo na, pakulang nyo na po kami. Hindi natin tingin ang dapat nyo. Tingnan natin ngayon ang tapang nyo. Ano ang kaugnayan nyo sa mga komunista? Hindi ko po alam kung sinasabi nyo. Habang nagsisinungaling kayo, mas lalo kayong masasaktan. Ano ang kaugnayan nyo sa New People's Army? Sagot! Hindi ako nagtitiwala sa mga ganyan. Kung alistahan ng mga mataang komunista, sayang kaibigan nyo rin. Tulong siya sa pagbuo ng lista ng nagtuluban kung hindi pa tayo sa mga grupo ng pag-aaral. Hindi sila masasamang tao. Hindi ko alam kung nasan sila. Hindi sila responsable sa pagbubuka ng mga rally. Propaganda lang yun. Wala silang ginawa kundi mapayapang demonstrasyon. Kahit gusto ko lang sabihin, hindi ko alam kung nasan sila. Comment ka na, kundi puputulan tayo ng mga ulo nito. Ayaw mo bang umamin? Sa bawat araw na pakikipaglaban ng mga Pilipino sa kanilang mga karapatan, pinabigyan sila ng pag-asa na madinig ang kanilang mga hinaing ng isang taong may lakas na loob na lumaban kay Ferdinand Marcos. Cory Aquino, isang balak na lang.
Si Cory Aquino ay nanalo bilang presidente na iluklok siya sa pamamagitan ng isang mapayapang revolusyon noong 25 Pebrero 1986 at ibinalik niya ang demokrasya sa bansa.